Hello po sa ating lahat. Magandang hapon po sa inyo, magandang umaga, magandang gabi wherever you are. Welcome back to my channel po and advance Merry Christmas to all of us. And doble ingat po tayo most especially sa ating mga OFW dahil may isang OFW sa Taiwan na nahack at natangayan ng 270,000 sa kanyang bank account po. So let's watch this one. Doble dagok ang pinagdadaan ng sakit ngayon ng OFW na si MJ, hindi niya tunay na pangalan. Naputulan siya ng kamay sa isang aksidente sa kanyang trabaho sa Taiwan. Nahak at natangayan pa umano siya ng 270,000 pesos sa bank account, pera na ibibigay niya dapat sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Wala akong natanggap na OTP or email na nanggaling sa bangko, sir, that time. Mahirap, mabigat, na mahirap na tanggapin ba yung nangyari, sir, na yung payment sa akin sa injuries ko at yung inaasa ng pamilya ko na pangsuporta sa kanila bigla na lang nawala at ninakaw. Ang malagim na nangyari kay MJ, isa sa mga halimbawa ng itinuturing na 12 scams of Christmas o mga krimeng inaasahang tataas ang bilang lalo ngayong magpapasko. Kabilang dyan ang mga fake online charity, pati yung mga link sa email at text na kukuha sa impormasyon nyo para mang scam. Meron din mga peking delivery kahit wala kang in-order. Fake na tech support, mga fake na kamag-anak umano, scam sa online shopping, love scam na tumatarget sa malalamig ang Pasko, fake na alok na trabaho, travel scam, mga nagpapaawa, nananakot na may nilabag kayo, o mga patalastas online na too good to be true. Para labanan at hindi mabiktima ng mga yan, nagsulong ng 8 paraan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong kumpanya. Una, tumawag sa DICT Hotline 1326 o magpunta sa e-report ng eGov Super App ng DICT kung mabiktima ng scam. Kung may bibilhin naman online, alamin kung merong National Privacy Commission seal ang kausap na merchant. Para makaiwas naman sa investment scam, pwedeng i-check sa SEC app kung merong secondary license ang kumpanya kung saan ninyo balak mamuhunan. Malaking tulong din ang pag-download ng isang libreng digital app na magbibigay babala kung ang numerong tumatawag, nag-text o isang website ay scammer. Pwede po kayong mag-copy-paste dyan ng URL. Sasabihin po sa inyo ni Whoscall, safe link po ba ito, malicious link, or dangerous link po yon. Malaking tulong din ang bagong pasang batas na RA 11967 o Internet Transaction Act para magkaroon ng dagdag ng ngipin ang batas kontra online scams. Sa huli, importanteng masunod ang 4 na contra-scam attitudes. Magdamot kasi ang mga ninanakaw po sa atin ay mga personal information. Number 2, magduda. Yung pinaka-importante for me sa akin itong mang snub. Kasi yung tinuturo natin sa mga anak natin, hindi ba? Don't talk to strangers. Pero tayo, sa internet, sa social media, lagi nating ini-engage yung mga hindi natin kakilala. At syempre yung magsumbong. Para sa GMA Integrated News, Yun po, no, double ingat po tayo mga kabayan. So, hindi po easy ang maghanap ng pera dito po sa ibang bansa. Ako man din ay isang OFW. And mahirap po talaga kahit na malayo tayo sa ating mga pamilya. Itinitiis po natin para makaipon para sa ating mga pamilya. And then, sa isang iglap lang mawawala po yung mga iniipon natin. So, double ingat po tayo at susundin kung ano yung mga sinasabi ng mga authorities, no? Kailangan i-follow po natin. So, ako man din before, ay nahack yung credit card ko, no? So, I was paying like 11,000. Kung hindi ko na-stop yun, so, until now siguro, nagbabayad ako buwan-buwan. Buti na lang, may natanggap ako sa bank na I was transacting parang may mga mga ads na tinatransact na hindi naman ako nagtatransact, wala ding OTP na aking natanggap or kung ano-ano man, no, na galing sa na ano yon na galing sa bangko na nagsasabi na magsa-subscribe ako sa ganito or ganon. Only after yung subscription, no, nakatanggap na ako na I was subscribing this Facebook ads. So,
ayun po, double ingat na lang po tayo, no? Mahirap yon katulad ni Sir, no? Na OFW sa Taiwan na naputulan pa siya ng kamay, nahack pa yung 270,000 niyang pera na para sana sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Kung maaari nga po sana, mai-transfer agad para mai-encash po nila yung pera kung pwedeng ganon, pero yung mga hackers din is 24 hours po sila na no, nagbabantay rin no sa ating mga accounts, no. So please naman po mga hackers, magtrabaho po kayo, di po mahirap, di po easy yung aming pinagdaanan po dito. So mga kabayan, mga Pilipinong nasa ibang bansa nagtatrabaho, ingat po tayo lagi and Merry Christmas to all of you. And please don't forget to subscribe to my channel and thank you so much.